ng ating Panginoon sa oras na ito. Purihin ng Diyos, hallelujah, sa Kanya ang kapurihan ng buong kaluwalhatian. Sa oras na ito ay nais kong tumunog tayo sa mga salita ng Diyos sa chapter o sa Book of Psalms ay ating pag-usapan muli ang ilang bahagi na nais kong i-share sa inyo. At ito'y hango sa Psalm 102. Ang verse na ito ay nagamit natin last Sunday, pero nais kong magpatuloy tayo sa kaisipang ito. Psalm 102, let's start from verse 12. Sabi ng verse 12 ng Psalms 102, hanggang sa pagpapatuloy ng ilang verses. But you, O Lord, abide forever, and your name to all generations. You will arise and have compassion to Zion, for it is time to be gracious. For it is time to be gracious to her, for the appointed time has come. Surely your servants find pleasure in her stones, and feel pity for her dust. Jump natin sa verse 17. Sabi ng verse 17, He has regarded the prayer of the destitute and has not despised their prayer. This will be written in the generation to come, that the people yet to be created may praise the Lord. For He looked down from His holy height, from heaven the Lord gazed upon the earth. Praise God. Ang Diyos magpala ng mga salitang binasa natin. Muli natin sabing amen. Amen. Purihin ng Diyos, mahal po tayo sa oras na ito, sa biyaya at kabutihan ng ating Panginoon, at sa oras na ito ay magandang gabi po muli sa bawat isa. Muli sa oras na ito ay aking patuloy na in-extend ang pagpapasalamat sa cooperation ng bawat isa sa atin, at nagmaterialize yung ating pinaplanong Thanksgiving last Sunday sa inyong tulong, sa inyong contribution, sa inyong sa mga effort na ginawa at pakikiisa at pakikibahagi sa ganong bagay. Ang Panginoon ang lubos na magbalik ng pagpapala sa bawat isa sa atin. At sa oras na ito ay nais kong magpatuloy tayo, at last Sunday ay pinag-usapan natin about the law of God's favor, at magpapatuloy tayo sa ganong kaisipan, at ang paksa naman na ating pag-uusapan sa gabing ito ay may kinalaman sa the year of God's favor. The year of God's favor. Naniniwala ba tayo doon, mga kapatid? Alam nyo, may mga panahon, ang banal na kasulatan ay nagsasabi na ang mga anak ng Diyos ay binigyan sila ng kapamalaan kung ating bibigyan ng pansin ang pangungusap ng Panginoon sa kay Apostol Pedro. Nang siya'y tanungin, at kung sino, sabi niya, ano ang pagkakilala niyo sa anak ng tao? At ang ilan ay nagsabi, ano ang pagkakilala ng mga tao sa akin tungkol sa anak ng tao? Ang ating Panginoon ay nagtatanong, at ang mga alagad ay nagsabi, at sabi niya, ang pagkakilala nila sa iyo, ikaw ay si Jeremiah, si Isaias, ikaw ay si Elias, ikaw ay si Juan Bautista na nagbangon sa mga patay. Ngunit ang ating Panginoon ay He's not interested sa mga pahayag ng tao. Ang gusto niyang malaman, ano ang pagkakilala niyo sa akin? At ang binalingan niya yung mga alagad. Sabi niya, ano ang pagkakilala ninyo sa akin? Wika niya sa mga alagad. Dahilan ang pinakamahalaga para sa kanya, mga kapatid, ay yung mga disipulo na kanyang inaakay, kanyang dinidisciple.
At kahit man sa oras na ito, ang mahalaga mga kapatid ay hindi ang sinasabi, ang confession ng iba, ang mahalaga ay ang confession ng bawat isa sa atin. Ang mahalaga ay ang ating pagkakilala sa Kanya. Well, kapag kayo ay nagtanong sa labas, at tatanungin ninyo anong pagkakilala natin kay Jesus, pagkakilala nila kay Jesus, then sasabihin nila, kilala nila si Jesus na siya ay pinanganak sa panahon ng Pasko. Pero walang anuman ang bagay na yan na pagpapahayag ng tao. Ang mahalaga ay ano ang pagkakilala natin. Ano ang pagkakilala natin sa ating Panginoong Hesukristo. At nang tanungin ng ating Panginoon ang mga alagad, sabi niya, ngunit ano ang pagkakilala ninyo sa akin? Si Pedro ay tumayo at sinabi niya ang kanyang pagkakilala kay Jesus. Sabi niya, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At ang ating Panginoon ay nagpahayag, nagsabi doon sa Matthew chapter 16 verse 17. Sabi sa verse 16 ay sinabi rito, verse 15, and he said to them, but who do you say that I am? Simon Peter answered, you are the Christ, the Son of the living God. And Jesus said to him, blessed are you, Simon Bar-Jonah, because flesh and blood did not reveal this to you, but my Father which is in heaven. Sabi niya, mapalad ka, Simon, na anak ni Jonah, sapagkat ang bagay na iyong ikinonfess ay hindi ito sinabi ng sinumang tao sa iyo. Hindi ito second-handed mula sa ibang tao, kundi kanyang sinabi, ito ay ipinahayag sa iyo ng aking Ama na nasa langit. Ibig sabihin, ito ay nakilala niya ang pagkakilala. Dahilan ng ating Panginoong Hesus sa panahong ito ay meron silang iba't ibang version ng pagkilala sa ating Panginoon. Pero ang tanong ay, sino ba talaga ang ating Panginoon? At sila'y sumagot, at si Pedro ay sumagot. At ang sabi ng ating Panginoon sa verse 18, I also say to you that you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overpower it. So pinakita niya na sabi niya, siya ay magtatayo ng iglesia. Well, ang iglesia yung tinutukoy dito, mga kapatid, ay hindi gusali, kundi mga mananampalataya. Mga tao na merong malinaw na pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Ulitin ko, ang tinatawag na iglesyang ito ay hindi ang gusali, hindi ang building, hindi ang anumang bagay, kundi ang mga tao mismo na merong pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. At sabi na gusto kong puntahan natin ang verse 19, dahil ang verse 19 ay nagsabi rito, dito sa church na kanyang itatayo, o sa mga tao na siyang bubuo ng tinatawag na church na ito, ay sinabi niya sa verse 19, I will give you the keys, sabi niya, ito'y pertaining kay Peter at sa church. Sabi niya, I will give you the keys of the kingdom of heaven. At sabi niya, and whatever you bind on earth shall have been bound in heaven, and whatever you loose on earth shall have been loosed in heaven. Basahin natin sa wikang Tagalog. Ang pahayag na yan ay sinabi rito, sabi niya, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. At anuman ang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit. At anuman ang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Well, ang pinapakita po rito, mga kapatid, ay ang authority na kanyang ibibigay sa mga anak ng Diyos. Ang authority na kanyang ibinigay, dahilan ito ay mababasa natin muli na minensyon ng ating Panginoon. Ito'y patungkol, kung ang chapter 16 ay patungkol kay Peter, na bibigyan niya ng susi ng kaharian ng langit, ay ito rin ay may kinalaman sa church, sa mga mananampalataya, sa individual na mga anak ng Diyos. Then sabi rin ng chapter 18 ng book of Matthew, verse 18, truly,
I say to you, whatever you bind on earth shall have been bound in heaven, and whatever you loose on earth shall have been loosed in heaven. So inulit niya ang ganitong bagay na ang pinapakita rito is the authority of the church. Ang authority ito ay anuman ang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit. At anuman ang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa sangkalangitan. Now mga kapatid, the reason why I said this, mga kapatid, ito ay may kaugnayan sa ating bibigyan ng pansin, the year of God's favor. Well, kung ating, alam nyo, maaari nating ideklara ang isang bagay sa buhay ng mga mananampalataya. Well, maaaring hindi ito may kinalaman sa buhay ng mga tao na nasa labas, kundi ito ay may kinalaman sa buhay natin ng mga mananampalataya. And we can say, masasabi ko mga kapatid na ang taong ito ay taon ng biyaya o ng favor ng Diyos sa kanyang mga anak. It is the year of God's favor. So, nakikita natin ang verse na ating binasa kanina hango sa Book of Psalms na ating binasa ay pinakita roon ang pahayag na sinabi niya ang panahon ng kanyang ito yung panahon ng paglingap niya, sabi rito, for it is time to be gracious to her. Yan ang sabi sa verse 12, but you, O Lord, abide forever. Ikaw, Panginoon, ay nanatili magpakilanman, at ang iyong pangalan ay mula sa mga salit-saling mga lahi. See, ang ating Panginoon ay nananatili siya. Nananatili at di siya nawawala, hindi siya nagbabago dahilan siya ay nagtataglay siya ay nag-i-exist bago pa itinatagan sa libutan. At sabi rito, you will arise and have compassion on Zion. Ikaw ay babangon at magkakaroon ka ng kahabagan sa Zion. At ito ang Jerusalem. So we're using this illustration para ipakita natin ang kanyang favor sa mga anak ng Diyos sa kasalukuyan sa uling mga araw nito. For it is time to be gracious to her. Ito'y panahon ng pagkakaroon ng pagbabahagi ng biyaya o yung tinatawag na to be gracious or to favor her, to have favor to her. For the appointed time has come. The appointed time has come. Kaya, alam niyo, ginagamit ko yung ganitong bagay sapagkat kung loloobin ng Panginoon sa mga darating na panahon in this, kung ang inspirasyon ay magpapatuloy, then pupunta tayo sa isang bagay na may kinalaman sa meron ako isang narinig na mula sa isang mangaral, may kinalaman sa sabihin nating prediction or hula para sa ating taon, para sa kapanahonang ito. Well, alam niyo ba na tayo ngayon ay nasa year 2024. At alam niyo ba sa Banal na Kasulatan, ang 24 ay isang, kung titingnan natin ang 24, ito ay may kinalaman sa tinatawag na order of priesthood. Dahilan kung bibigyan natin ng pansin ang First Chronicles at chapter 23 and chapter 24 ay doon inilagay ni David yung order ng priesthood, na yung order ng priesthood na ito ay 24 ang kanilang yung pagpapalit-palit nila. At mapapansin nyo rin sa Book of Revelation chapter if I'm not mistaken, sa chapter 4 at sa chapter 5, ay makakabasa kayo ng 24 elders.
So ang bilang na 24 ay meron itong kinalaman sa tinatawag na order ng priesthood. At ang 24 ay meron ding tinatawag na may kinalaman din naman. Alam niyo, yung number 4, ang number 4 ay makikita natin sa Book of Revelation. Alam niyo, pagdating sa chapter 4 ng Book of Revelation ay merong tinatawag na open door. Pansinin ninyo yung chapter 4 ng Book of Revelation. Verse 1 ng chapter 4 ng Book of Revelation, After these things, I look and behold, a door is standing open in heaven, and the first voice which I have heard, like the sound of a trumpet, speaking with me, saying, Come up here, and I will show you what must take place after these things. So papansinin ninyo na ang Revelation chapter 4, at kinukuha ko yun dahilan sa Hebrew calendar, kung di magkamali, yung year ng mga Hudyo ay, kung di magkamali, is 54, kung di magkamali, i-check ko yung bagay na yun. So yung last digit na 4 ay sa year at sa calendar ng mga Hudyo, ay yung number 4 ay merong significant. At ang number 4 sa Book of Revelation ay nagpapakita ng open doors sa sangkalangitan. Ibig sabihin ng open door, ito ay mga, sabihin natin, mga opportunity o mga bagay na pwedeng ipakita o gawin ng ating Panginoon. And you will notice that sa pag-start ng chapter 4 ng Book of Revelation ay dinala si John doon sa mga bagay ng makalangit, sa mga bagay ng langit, at doon ipinakita sa kanya ang mga bagay na darating. So, for me, ay ang year na ito ay merong kinalaman sa bagay na pagbubukas ng Panginoon ng pintuan sa huling mga araw nito. So, at ang tinatawag din na 24 ay paglalagay ng Diyos ng order. At ang 24 ay may kinalaman sa tinatawag na priesthood. So, tayo na mga anak ng Diyos tayo ay ginawang mga saserdote sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon. So, merong ganitong bagay na pwede nating bigyan ng pansin. So, binuksan ko lamang yan dahilan merong kaunting kaugnayan sa ating paksang pag-uusapan, at if the Lord will permit, by this coming Sunday, ay discuss natin ang ilang mga bagay na may kinalaman dito. So, ngayon ay pinahayag ko na ang ating pag-uusapan ay may kinalaman sa the year of God's favor. Yung tinatawag na appointed time ay dumating. Ginamit ng Book of Psalms, the appointed time has come that you will favor her. Na ikaw ay magbibigay ng favor sa kanya. At yung favor na ito, mga kapatid, ay masabi natin na binanggit natin na ito ay napakalawak. Ang pagsinabing favor ay hindi natin ito pwedeng masukat dahilan ito'y nakadepende sa Diyos na gusto niyang ibigay ang anumang bagay. Well, kung gusto niyang gawin ang isang bagay, ay to the extent na gusto niyang gawin ang isang bagay, sabi ng banal na kasulatan, higit pa sa iyong iniisip. Higit pa sa iyong hinihingi. Higit pa sa iyong, that you can imagine, ay pwedeng gawin ng Diyos if God will be pleased. Kung ang Diyos ay malulugod, at kung ang Diyos ay gugustuhin niya ang isang bagay, at gusto niyang gawin ang bagay na dahilan, ito'y ayon sa kanyang sariling kapasyahan. Yun ang ating binibigyan ng pansin. So dahilan sa may kinalaman ito sa the year of God's favor, and I can say, pwede natin sabihin, tayo na mga anak ng Diyos, we can declare that this year will be God's year of God's favor. Dahil ang sabi ng banal na kasulatan, whatever you lose
on earth shall be loosed in heaven. Amen? Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Well, minsan tayo mga anak ng Diyos ay wala sa, hindi tayo masyadong, sabihin natin, bihasa sa mga bagay na spiritual. At ang tayong mga mananampalataya ay minsan nakadepende lang tayo sa come what may, kung anong darating, yun ang mangyayari. Pero alam nyo, ang ating Panginoon ay binigyan niya ng tinatawag na authority ang mga anak ng Diyos. Na sinasabi niya, anuman ang inyong nais na mangyari ay hilingin niyo sa aking pangalan at aking gagawin ang bagay nito. Sabi ng ating Panginoon, whatever you ask in prayer, believe, and you will get it. Sabi ng ating Panginoon sa Mark chapter 11. So, pinapakita ko na kung tayo ay sa huling araw na ito, ay pwede nating ipag-pray at pwede nating kilalanin na ang taong ito ay taon ng favor ng Diyos. Now, puntahan natin mga kapatid ang isang bagay dahil meron akong isang illustration na gustong ipakita sa bawat isa atin. And I hope tutulungan tayo ng ating Panginoon sa ilang mga bagay. Now, gusto kong puntahan, dahilan ng ating pinag-uusapan is the year of God's favor, ay ang pangyayari sa pangyayari sa aklat ni Ruth. Sa Ruth chapter, sa buong kabanata ng Book of Ruth, ang Book of Ruth ay napakaigsi lamang at pwede niyong basahin ang kabuuan at ang pangyayaring ito. Ito'y hindi kwento, ito ay pangyayari. At ito ay naging narrative na isinulat at pinahayag. Ito ay kung titingnan natin ang chapter 1, verse 1, ay pagpapakita kung kailan naganap yung pangyayaring ito na tinawag na sa aklat ng Ruth. Ito ay nangyari, sabi ng verse 1, now it came about, ito'y sa panahon ng mga judges. So, mapapansin ninyo na ang aklat bago ang Ruth ay ang mga judges. Ito yung mga judges ay ito yung panahon na wala pang hari na nag-exist sa panahon ito. Dahilan, para bigyan ko kayo ng background, ay si Ruth ang ginamit para ipanganak ang lahi, ang sumusunod na lahi at papunta kay David. So, sabi ng verse 1, now it came about in the days when the judges governed, that there was a famine in the land, and a certain man of Bethlehem in Judah went to sojourn in the land of Moab with his wife and his 2 sons. So dito sa verse 1 ay panakita ang setting kailan ito nangyari. Ito'y sa panahon ng mga judges. At sa panahon ng mga judges ay ayon sa narrative na ito ay nagkaroon ng famine. Nagkaroon ng kagutom. At alam natin, kung titingnan ninyo ang Book of Judges, dahilan sa kanilang pagsuway sa kalooban ng Diyos, ang Diyos ay nagdadala ng famine. Nagbibigay siya ng famine, minsan ng kaaway sa panahon ni Gideon ay nang sila'y gumawa ng hindi mainam, then ang ginawa ng Panginoon sa kanila ay yung kanilang itinanim, yung kanilang pinagpagalan, matapos silang magtanim at payabungin at palaguin ang kanilang pananim, ang trigo, ang sibada. Then, pag panahon ng harvest, darating yung kaaway at sila yung mag-aani ng kanilang mga itinanim. At naiiwan lamang sa kanila na para silang pulubi na sumisimot lamang nila yung mga nasa gilid-gilid dahilan inubos ng mga kaaway. So, ganun ang setting sa Book of Judges. So, sabi rito, nagkaroon ng kagutom sa panahon yon. And syempre pa, in order for them, yung survival na paraan
upang sila ay makasurvive sa panahong ito, ay nagpasya si Elimelech na siyang ama ng tahanan, at meron siyang ang kanyang asawa ay si Naomi, at meron siyang dalawang anak, si Malon at si Chilion, at sila ay pumunta galing Bethlehem, Judah, at umalis doon at nagpunta sila sa Moab. At pagdating sa Moab, ay doon sila nagsettled. Well, marahil sabi ng Banalagsuratan, meron silang mga ari-arian o meron silang pinagbentahan. Ibinenta na nila marahil yung kanilang pag-aari, at yung daladala nilang salapi ay dinala nila sa Moab dahil inisip nila baka maubos lamang ito dahilan tagutom dito sa lugar ng Bethlehem, Judah. At pagdating sa Moab, mga kapatid, ay doon ay nangyari na merong kasamaang palad na naranasan ang pamilyang ito, at unang namatay ang padre de pamilya na sa Elimelech. At pagkatapos nito ay nag-asawa ang kanyang dalawang anak na si Malon at si Chilion. Ang isa ay si Orpah, ang pangalawa ay nag-asawa at ang pangalan ay si Ruth. At sabi ng verse 4, they took for themselves Moabite women as wives. The name of the one was Orpah, and the name of the other is Ruth, and they lived there about 10 years. So makita natin na 10 taon silang nanirahan sa lugar ng Moab, at sa panahong yon, ang sumunod na trahedya na nangyari sa kanila ay namatay ang dalawang anak ni Naomi. Pagkatapos mamatay ni Elimelech, na padre de pamilya, then sumunod na trahedya na nangyari sa kanila, namatay yung dalawang anak ni Naomi, na siya'y balo na, ngayon ay naiwan pa siya ng dalawang kanyang anak, at siya'y naulila ng lubos sa kanyang asawa at sa kanyang mga anak. At dumating ang panahon, tingnan natin yung ganitong bagay. So, ang Israel, nang iniwanan nila, ang Bethlehem, Judah, nang iniwanan nila at that time, ang Judah ay nasa famine. Nasa panahon ng kagutom. At nang sila ay nanahan ng 10 years doon sa lugar ng Moab, sabi rito, then verse 5 sabi rito, then both Malon and Chilion also died, and the woman was bereft of her 2 children and her husband. So si Naomi ay naiwan na isang ulila. At sabi rito, then she arose with her daughter-in-law, that she might return from the land of Moab, for she had heard. Now, nang kanyang marinig, sabi rito ng sumunod na pangusap, for she had heard in the land of Moab that the Lord had visited His people in giving them food. Ano sabi riyan? Narinig niya mula sa Moab na ang lugar na kanyang inalisan ay ngayon ay dinalaw ng Diyos ng pagkain. Ibig sabihin, ang famine ay natapos na, at ngayon ang kasaganaan ay muling bumabalik sa kanila. Ang famine ay natapos, at ngayon narinig niya, nabalitaan niya na ang panahong yon ay panahon ng favor ng Diyos ay naroon muli sa Israel. Ang favor ng Diyos ay naroon muli. Ang paglingap muli, ang panahong yon, ang pasimula ng taon. Now, alam niyo ba mga kapatid, ang pag-alis nito ni Naomi doon sa Moab, at pagpunta nila muli sa lugar na kanyang babalikan sa Bethlehem, Judah, ay panahon ng bagong taon. Read your scripture.
makikita ninyo na ito ay sabi rito. Now, sabi rito, then she came, then she arose, at sabi niya, narinig niya na muling dinalaw ng Diyos ang kanyang bayan. Sa Tagalog, tinan niyo, at muling, sabi roon, sabi niya, at nabalitaan, sapagkat kanyang nabalitaan sa lupain ng Moab, kung paanong dinalaw ng Panginoon ng kanyang bayan sa pagbibigay sa kanila ng tinapay. Sa pagbibigay sa kanila ng tinapay, ng pagkain. At ito ay kanyang narinig. At nang marinig niya ito, well, sabi niya, total, wala na akong mga anak, wala na akong asawa, ano pang gagawin ko sa lugar na ito? At isa pa, ang pinakamahalagang bagay na kanyang narinig ay ang Diyos ay muling dinalaw ang lugar na kanyang pinanggalingan. At sabi niya, at ayon sa takbo ng pangyayari, kinausap niya ang dalawang manugang niya. Sabi niya sa kanila, wala na kayong aasahan sa akin. Kahit ako mag-asawa sa gabing ito, dahil ang law sa Israel, kapag namatay ang asawang lalaki, yung kapatid niya ang magiging asawa ng babaeng nabalo, at kung wala silang anak at magre-raise siya ng anak para doon sa pangalan nung namatay. At yun yung sinabi ni Naomi, sabi niya, kung ako man ay mag-asawa ngayon at magkaanak, kung ipapahintulot ng Diyos, ay hindi ninyo na sila mahihintay pa. At wag ninyong i-deprive ang inyong sarili na wag mag-asawa. Sabi niya, umuwi kayo sa inyong mga magulang at ako'y babalik na sa aking lugar na pinagmulan. Si Orpah na isa sa kanyang manugang ay nagpaalam, yumakap at umiyak at humalik sa kanya at umalis na at bumalik sa kanyang mga magulang. Si Ruth ay sabi ng banal na kasulatan, pinakita niya dito, sinabi ng verse 13, would you therefore wait until they were grown? Or would you therefore refrain from marrying? No, my daughters, for it is harder for me than for you, for the hand of the Lord has gone forth against me. Sabi niya, ang kamay ng Panginoon ay naging laban sa akin. Ibig sabihin, walang favor ang Diyos sa kanya nang siya'y pumunta sa lugar ng Moab. Instead, ang kamay ng Diyos sa kanya ay naging laban sa kanya. Hindi favorable sa kanya. Hindi ayon sa kanya. Kaya sabi niya rito, ang kamay ng Panginoon, tingnan natin sa wikang Tagalog, sabi niya, at ang kamay ng Panginoon, sapagkat ang kamay ng Panginoon ay nanaw laban sa akin. So nang umalis si Orpah at si Ruth ay sinabi niya kay Ruth, umalis nang si Orpah. Sabi, ikaw ay bumalik na rin sa iyong mga magulang. At ang ginawa at si Ruth ay nagsabi, sabi ng verse 16, sabi niya, at sinabi ni Ruth, huwag mong ipamanhik na kita'y iwan at bumalik na humiwalay sa iyo. Sapagkat kung saan ka pumaroon, ay paroroon ako. At kung saan ka tumigil, ay titigil ako. Ang iyong bayan ay magiging aking bayan. Ang iyong Diyos ay aking magiging Diyos. So dito ay isang magandang bagay ang pagpapahayag na ito. At sabi niya, kung saan ka paroroon, doon ako. Kung saan ka titigil, doon ako titigil. Ang iyong bayan ay aking magiging bayan at ang iyong Diyos ay aking magiging Diyos. So dito ay makikita natin na ang mga tao sa panahong yun ay may kani-kanyang Diyos. Ngayon, ang confession ni Ruth ay sabi niya, ang Diyos ni Naomi ay gagawin niya ring kanyang Diyos. At dito ay napahayag siya. At sa pagpapatuloy ng verse 17,
Sabi niya, kung saan ka mamatay, ay mamamatay ako. At doon ako ililibing, hatulan ako ng Panginoon at lalo na maliban ang kamatayan ng maghiwalay sa iyo at sa akin. Now, alam niyo ba, ang meron dito ngayon kay Ruth ay yung tinatawag na determination. Meron siyang determinasyon. At meron siyang bagay na kanyang pinagpasyahan. Naalala niyo si Daniel, mga kapatid? At gusto kong iugna yung bagay nito. Si Daniel ay nagpasya sa kanyang puso na iingatan niya ang kanyang sarili para sa kanyang Diyos. At dito naman ay nagpasya si Ruth na siya ay gagawin niyang Diyos ang Diyos ni Naomi. Ang Diyos ni Naomi ay kanyang gagawing Diyos. At sabi niya, kung sakali man na maghirap sila, sabi niya, kung saan ka mamatay, doon din ako mamamatay. Kung saan ka ilibing, doon ako ililibing. At ang iyong Diyos ay maging aking Diyos at ang kamatayan na maghiwalay sa atin. Then verse 16, pansinin niyo yung verse 18 rather. And verse 18 sabi rito, when she saw, nang makita ni Naomi, when she saw that she was, what? Determined to go with her, she said no more to her. Nang makita niya na si Ruth ay determinado, si Ruth ay determinado sa bagay na kanyang pinagpasyahan, si Naomi nanahimik na. Mga kapatid, alam natin kung gaano kalaki ang epekto ng ginawa ng si Daniel ay magpasya sa kanyang puso. At dito rin naman ay si Ruth ay nagpasya na ang Diyos ni Naomi ay maging kanyang Diyos. Tanging kamatayan ang maghihiwalay sa kanila. At mga kapatid, bumalik sila doon sa Bethlehem, Judah. Pumunta sila at kasama si Ruth. At nang siya ay dumating doon, ay nagpasimulang nagbulong-bulungan. Sabi niya, narito si Naomi. Bumalik si Naomi, galing sa malayong lugar. At alam niyo, sabi rito sa verse 20, sabi niya, wag mo na akong tawaging Naomi. Tawagin mo kong Mara. Ang Naomi, isang napakagandang pangalan. Sabi niya, tawagin mo kong Mara dahil ang ibig sabihin ng Mara ay kapaitan. Yung myrrh ay isa sa ginagamit sa pabango at ito'y napakapait. At ginagamit din ito, at ito'y napakapait. Kaya sabi niya, tawagin mo akong Mara, for the Almighty has dealt very bitterly with me. Naranasan niya ang kamay ng Diyos ay laban sa kanya. Ngunit, sabi niya sa verse 21, ako'y umalis na puno. Ngunit ako'y bumalik na walang laman. Ako'y bumalik na empty. I went out full, but the Lord hath brought me back empty. Why do you call me Naomi? Since the Lord has witnessed against me, and the Almighty has afflicted me. So, nakita niya, mga kapatid, yung mga years na nagdaan sa kanyang buhay ay puro kapaitan ng kanyang naranasan. Namatay, naging widow siya sa kanyang asawang si Elimelech, at later on, namatay ang kanyang dalawang anak, at halos siya lang nag-iisa. At kung hindi sumama si Ruth sa kanya, nag-iisa siyang babalik doon sa Bethlehem, Judah. But mga kapatid, ang mga taon na nagdaan sa kanyang buhay ay taon ng kapaitan, taon ng kapighatian, taon ng kalungkutan at kalumbayan, at taon na puno ng sipayo. At mga kapatid, not knowing na yung taon na kanyang pagbabalik sa Bethlehem, Judah ay taon ng God's favor sa kanya. Hindi niya alam na ang kanyang pagbabalik, dahilan, pansinin niyo ang verse 22,
ang verse 22 ay sabi rito, so Naomi returned and with her Ruth the Moabites, her daughter-in-law, who returned from the land of Moab. And they came to Bethlehem at the beginning of barley harvest. At the beginning of barley harvest. Now, gusto kong ipakita sa inyo mga kapatid, ang isang illustration ng harvest sa Israel. Yung mga year ng kanilang harvest. Pansinin ninyo, makikita nyo dyan na March to November ay dahilan ito yung month na natin. Pero ang buwan sa kanila, ang unang-unang buwan sa kanila sa panahon ng tinatawag nilang sacred calendar ay yung Nisan. Ang Nisan na siyang pumapatak sa atin, yung Nisan, yung buong 30 days ng Nisan ay nasa pagitan ng March 15 up to April 15. So yung March na yan mula March 15 hanggang sa April 15, yun yung month of Nisan. Yun yung month of Nisan. At yun yung tinatawag na beginning ng kanilang taon. Now, pansinin niyo as a point of reference ang Exodus chapter 12. Exodus chapter 12 verse 1 ay mababasa natin ang ganitong pangusap. Now the Lord said to Moses and Aaron in the land of Egypt, this month, so sundan nyo na lamang sa inyong mga Biblia, this month shall be the beginning of months for you. It is to be the first month of the year. See? Alam nyo ba ng kanilang paglabas sa Egypt, ang Exodus, ang paglabas ng Israel from the land of Egypt, from the nation of Egypt, from slavery, ay month of Nisan. Nisan the 14th. Dahilan dito naganap yung pagkakatay ng tupa na ika-10th day of the month of Nisan ay kukuha sila ng kordero at aalagaan nila until the 14th day ng month na yun, at on the evening pag lubog ng araw ay papatayin nila. So yun ay 15. So doon naganap ang paglabas nila sa Egypt. So at ito ay panahon ng tinatawag, kung babalikan natin, ito ay panahon, kung babalikan ko yung sa Book of Ruth, ay nang dumating si Naomi kasama si Ruth doon sa lugar ng Bethlehem, Judah, ay beginning ng barley harvest. Now, papapansin nyo dyan na yung barley ay tumatapat ng April. Yun yung month of Nisan. At ang wheat ay sa parte ng May. So, ibig sabihin, dahilan sa ang bahaging ito, so tapusin ko muna, at balik tayo doon sa ating pinag-usapan. So, sabi rito ng verse 22, so Naomi returned and with her Ruth, the Moabites, her daughter-in-law, who returned from the land of Moab, and they came to Bethlehem at the beginning of barley harvest. Now, ulitin ko, ang pagbabalik ni Naomi at ni Ruth doon sa Bethlehem, Judah is New Year. Bagong taon. At yung bagong taon sa kanila, in their sacred calendar, ay siyang taon din naman ng God's favor para sa Israel. At panahon ng God's favor na ito, ang pagdalaw ng Diyos ay dumating muli sa kanila.
At ang famine ay natapos na at ang harvest ay muling naging masagana para sa kanila. Ang harvest uli ay naranasan nila. So, let's go on. At habang, siyempre pa mga kapatid, pagdating ni Naomi doon sa lugar ng Bethlehem, Judah, wala siyang pag-aari. Wala siyang lupain na pwedeng sakahin. Wala siyang anuman. Sabi niya, umalis ako na punong-puno. Bumalik ako na wala akong dala-dala. I came back empty. At alam niyo, ang mga mahihirap sa Israel, ang ginagawa nila, dahilan wala silang lupain, ay ang Diyos ay merong batas. Sa bawat bukirin, kung sa atin pa, ay kapag nag-harvest, ay huwag niyong sisimutin yung mga gilid-gilid. Yung mga nasa gilid, sabi niya, ilaan niyo yan sa mga dukha. Ilaan niyo yan sa mga mahihirap. At yung mga mahihirap ay pupunta doon sa mga gilid-gilid at doon sila mangunguha at kung may mga laglag ay pupulutin nila at yun yung kanilang pipit-pitin at kanilang iuwi sa kanilang bahay. At alam niyo, sabi si Ruth ay nagsabi sa kanyang biyanan, ay sinabi niya sa verse 1 ng chapter 2, Now Naomi had a kinsman of her husband, a man of great wealth of the family of Elimelech, whose name was Boaz. So starting ng chapter 2 verse 1, ay ipinakilala ang isang lalaking mayaman na taga doon sa Bethlehem, Judah, at ang lalaking mayamang ito, ang pangalan ay Boaz. At hindi nagkataon, niloob ng Diyos na ang lalaking mayaman sa panahong yon ay kamag-anak ng asawa ni Naomi, si Elimelech. And Ruth the Moabite said to Naomi, Please let me go. Bigyan Tagalog, sabi rito. At sinabi ni Ruth na Moabita kay Naomi, paparoonin mo ako ngayon sa bukid at mamulot ng mga uhay sa likuran niyaong aking kasumpungan ng biyaya sa paningin. Sabi niya, bayaan mo kung pumunta sa bukid at mamulot ako ng mga uhay doon sa likuran ng mga naggagapas, yung mga nalalaglag ay hindi na nila yung kinukuha pa, ay yung mga nalalaglag ay kukunin nyo ng mga namumulot. Sabi niya, Please let me go to the field and glean among the ears of grain after in whose sight I may find favor. And she said to her, Go, my daughter. Sabi niya, sige, yumaon ka. At si Ruth ay naglakad at naghahanap siya kung saan siya pwedeng makapamulot ng mga uhay. At nakakita siya ng isang pulutong o grupo ng nag-aani. At sabi niya, marahil dito pwede akong pumunta sa likuran nila at mamulot ako ng mga uhay. At mga kapatid, hindi niya alam na yun palang bahagi ng bukid na kanyang pamumulutan, ang nagmamay-ari nito ay si Boaz na kamag-anak ng kanyang biyanan. Is that a coincidence? No, I can say it's coincidence. Ito ay plano ng Diyos. Why? Because it is the year of God's favor. Now, at sabi rito, so he departed and went and gleaned in the field after the reapers, and she happened to come to the portion of the field belonging to Boaz, who was of the family of Elimelech. Sabi natin, parang swerte niya yata. Well, ganun yung favor. Yun yung favor, mga kapatid. Na yung mga nangyayari sa mga magkakasunod na pangyayari ay parang sinasadya. At
Totoo yan. Yan ay sinasadya sa dahilan ng Diyos ang may arrange ng lahat ng bagay. It's God. It is God who arranged everything. Because the steps of a good man are ordered by the Lord. Diba? Because it is God's favor. Ito'y pabor ng Diyos. Ito'y biyaya ng Diyos. It's God's favor na inarrange niya ang lahat ng bagay. Naglakad si Ruth at nakikita siya ng mga nag-aani at sabi niya, dito na lang ako. It so happened na hindi niya alam. Pero yung pala ay lugar ng pag-aari ng isa sa mayamang kamag-anak ni Elimelech na kanyang biyanan. Pagdating ng may-ari, alam nyo, mga may-ari sa panahong yun ay tinitingnan nila ang panahon ng anihan at dumating doon si Boaz at kanyang nakita merong isang babaeng sumusunod at namumulot. At sabi rito, now verse 4, now behold, Boaz came from Bethlehem and said to the reapers, sabi niya, pagpalain kayo ng Panginoon. At sabi niya sa verse 5, then Boaz said to his servants, who was in charge of the reapers, whose young woman is this? Sabi niya, sino yung babaeng yan? At alam nyo, sa panahong yon ay nakuha ang atensyon ni Boaz kay Ruth. At sabi ng banal na sulat, sabi ng sumunod na pangungusap siya, sabi niya, siya ay ang Moabitang, siya ang mabatang Moabita na babae na bumalik na kasama ni Ruth galing sa Moab. At alam niyo mga kapatid, yung pagbabalik ni Naomi ay kumalat at naging, nag-viral doon sa buong Bethlehem, Judah. Alam lahat ang nangyari. Ay yung bulong-bulungan nila si Naomi ay may bumalik. Pero meron siyang kasamang isang Moabita na kanyang manugang. At nalaman nila na ang manugang na ito ay nagpasya na ang Diyos na pinaglilingkuran ni Naomi ay maging kanyang Diyos. At kanyang sasamahan ng kanyang biyanan sa lahat ng pagkakataon sa kanyang buhay. Magsasama sila sa hirap at sa ginhawa, kamatayan lamang ang maghiwalay sa kanila. Ang balitang ito ay kumalat sa buong Bethlehem, Judah. At alam ito ni Boaz. Narinig niya ang ganitong bagay. Sabi niya, then, and she said, sa verse 7, please let me, sabi raw ni Ruth sa mga reapers, sabi niya, siya ay ang manugang ni Naomi na kasama niya galing sa Moab at siya ay nakiusap sa amin na pahintulutan niyo ko sa mga, sabi niya sa mga reapers, pahintulutan niyo kang mamulat ng mga sheaves. Please let me glean and gather after the reapers among the sheaves. Thus she came and has remained from the morning until now. At sabi niya, and she has been sitting in the house for a little while. Then, Boaz said to Ruth, kanyang kinausap, sabi ng verse 8, nang magkagayon sinabi ni Boaz kay Ruth, di mo ba narinig, anak ko? Huwag kang mamulot sa ibang bukid o lumagpas man dito, kundi manahan ka ditong manatili ka rito, ibig niya sabihin, malapit sa piling ng mga alilang babae na nag-aani rin naman. At ito yung kagulat-gulat mga kapatid. Nakakita siya ng mga nag-aani at pinahintulutan siyang mamulot dun sa kasunod ng mga nag-aani. At heto pagdating ng may-ari ng bukid ay nagsabi sa kanya, anak, huwag ka nang alis sa lugar nito ha. Dito ka na lang mamulot. Huwag ka nang pupunta pa sa ibang bukid. Huwag mo nang lagpasan ng bukid na ito. Manatili ka sa bukid na ito. Mamulot ka hanggang sa katapusan ng pag-aani. Is that a coincidence?
it is God's favor. Yan ay because dumating kay Ruth at kay Naomi ang taon ng favor ng Diyos. A year of God's favor. Sabi niya, huwag ka nga nang umalis. Sabi niya, kundi manatili ka. Sabi ng sumunod na, sa verse na yan, but stay here with my maids. Sabi ng verse 9, huwag itanaw mo ang iyong mga mata sa bukid na kanilang inaanihan at sumunod ka sa kanila. Di ba ibinilang ko sa mga bataan na huwag kanilang gagalawin? Binilinan ko sila, huwag kanilang sasaktan. Huwag kang mag-alala, huwag kang matakot. Hindi kanila sasaktan. Ibig sabihin, kung mayroong gagalaw sa kanila, kalaban nila si Boaz. What a favor. Because it is the year of God's favor. Sabi niya, sinabihan ko, at pagka ikaw ay nauhaw, pag nagutom ka, pag nauhaw ka, uminom ka sa tubig na narito. Pag nagutom ka, kumain ka ng tinapay na nariyan. Sabi niya, go to the water jars, drink from what the servants draw. See? Ibig sabihin, ano yan? Being at home ka. Huwag kang mahiya. Kung ano yung kinakain nila, kainin mo. Kung nauuhaw ka, punta ka doon sa kuhaan ng tubig, kumuha ka ng tubig at sumalo ka at uminom ka. Then verse 10, ano sabi ng verse 10? Na magkagayoy, nang marinig ito ni Ruth, siya ay nagpatira pa. Sabi niya, siya ay nagpatira pa. Siya yumukod sa lupa at nagsabi sa kanya, bakit ako nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin? Nanilingap mo ako, dangang ako'y isang taga-ibang lupa lamang. Bakit ganoon? Hindi niya mawari yung favor na ibinigay sa kanya ni Boaz at naang mga nag-aani. At sabi ni Ruth, sabi niya, ako'y taga-ibang bansa, taga-ibang bayan. Bakit mo ko pinagpapakitaan ng ganitong bagay? At yan yung sabi niya sa verse 11, si Boaz, sabi ni Boaz, si Boaz ay sumagot at nagsabi sa kanya, ipinatatalastas sa akin ang buong iyong ginawa. Ibig sabihin, ipinaalam sa akin, sabi dito, all that you have done for your mother-in-law after the death of your husband has been fully reported to me. Well, ibig sabihin mga kapatid, dito ay attracted na si Boaz sa balita na kanyang narinig tungkol sa kanyang ginawa sa pagmamalasakit niya, pagsama niya sa kanyang biyanang babae. And how you left your father and your mother. Paano mo iniwanan ang iyong ama't ina at ang lupang pinagpanganakan sa iyo at ikaw ay naparito sa bayan na hindi mo nakilala ng una. At sabi niya, verse 12, bilas ni Moab, ni Boaz, ang Moabitang ito. At sabi niya, gantihin nawa ng Panginoon ang iyong ginawa at bigyan ka nawa ng lubos na gantimpala ng Panginoon, ng Diyos ng Israel sa ilalim ng mga pakpak na iyong kinanlungan. Ibig sabihin, si Ruth ngayon, unknowingly, hindi niya alam, siya ngayon ay nasa ilalim na ng favor ng Diyos. Yun ang hindi niya alam. Yung kanyang ginawang pagsama kay Naomi at yung pagpunta niya doon sa lugar ng Bethlehem, Judah, na ngayon ang God's favor ay naroon na sa kanila at pagpasok niya doon sa lugar na yun, then, hallelujah, ang favor ng Diyos ay kasama niyang mararanasan. So mga kapatid, at
ang sumunod na pangyayari. Then, sa panahon ng pagkain nila, ay inaya siya. Sabi niya, at mealtime, Boaz said to her, "Come here and that you may eat of the bread and dip your piece." Sabi niya, ang iyong tinapay ay isawsaw mo sa alak. At sabi niya, at siya'y kasamang kumakain ng mga reapers na ito. At pagkatapos nilang kumain, nang siya ay babalik na upang mamulot, ay sabi ng verse 15, at nang siya'y tumindig upang mamulot, ay inutos ni Boaz sa kanyang mga bataan na sinasabi, "Pamulutin ninyo siya hanggang sa gitna ng mga bikis." What a favor. Diba? Hindi lang siya mamumulot dun sa tira-tira sa gilid-gilid, hanggang dun sa bunton. Kung gusto niyang pumunta doon at kumuha doon, ay wag niyo siyang sasawayin. Because it's God's favor. Sabi rito, hanggang doon ay, sabi rito, hanggang sa gitna ng mga bikis, at wag ninyo siyang hiyain. Yung sabihin mo, bakit ka namumulot dyan? Doon ka lang sa gilid-gilid. Well, sabi niya, wag niyo siyang sasawayin, wag niyo siyang hihiyain. At sabi niya, verse 17 or verse 16, also, sabi ni Boaz, at ihugot din ninyo siya ng ilan sa mga bikis at iwan ninyo at pamulutin niya at wag niyong hiyain siya. Ibig sabihin, purposely, sadyain nyo na maghulog kayo ng mga bigkis sa inyong hulihan upang kanyang mapulot. Ibang klase na to. Set up na ang lahat ng nangyayari. Dahilan, ito ay panahon ng God's favor para kay Ruth. At alam nyo, sa verse 17, sanggayoy namulot siya sa bukid hanggang sa paglubog ng araw at kanyang hinampas. So yung mga uhay na nakuha niya ay kanyang hinampas at yaong kanyang napamulot. At may isang epa ng sibada. Well, hindi natin alam kung ano yung measure na yan. Pero kung i-convert natin, nang i-convert ko po, yung tinawag dito, it was about an epa of barley. Alam niyo ba yung epa of barley, ang napamulot niya nung araw lang na yon ay tumitimbang ng 23 kilos. Halos kalahating sako ang kanyang daladalang sibada. At hindi mo yun makukuha ng pamumulot-mulot lang. Imagine, nakakalahating sako siya na umuwi doon sa kanyang mother-in-law. At nang siya ay umuwi, sabi ng verse 18, sabi niya, at kanyang dinala at pumasok sa bayan at nakita ng kanyang biyanan ng kanyang napamulot. Nagulat siya, ang dami mong dala. Sabi niya, at kanyang inilabas at ibinigay sa kanya ang lumabis sa kanya. Alam niyo, nung kumain si Naomi, or rather, nung kumakain si Ruth, doon sa tanghalian nila, nang nabusog na si Ruth, yung natira niyang pagkain ay binaon niya at dinala niya sa kanyang biyanan. Well, brothers and sisters, dito ay makikita natin yung determination, yung sinabi ni Ruth, ang bayan mo ay maging aking bayan. Kung saan ka paroon, ako ay duroon. Ang kamatayan lamang ang maghiwalay sa atin. At ang paglilingkod na ginawa, na determinasyon na ginawa ni Ruth para sa kanyang biyanan, para siyang isang babaeng ina na merong anak na nag-iintay sa kanyang bahay. Na yung kanyang pagkain ay dahilan maraming pagkain, nabusog na siya, ay meron pa siyang tira-tira at tira ay kanyang binaon at dinala. Yan ang sinasabi rito.
at ibinigay sa kanya ang lumabis sa kanyang pagkatapos na siya'y mabusog. At yan ay verse 19, at tananong siya so she told her, sa verse 19, at sinabi ng kanyang biyanan sa kanya, saan ka namulot? Saan ka namulat ngayon? At saan ka gumawa? Sabi niya, pagpalain nawa yung lumingap sa iyo. Well, hindi pangkaraniwan yung kanyang daladala. Sabi niya, pagpalain ng Diyos yung gumawa sa iyo, nagbigay sa iyo ng ganyang klaseng lingap. At sabi niya, saan ka nang galing? At itinuro niya sa kanyang biyanan kung kanino siya gumawa at sinabi, ang pangalan ng lalaki na aking ginawan ngayon ay Boaz. Nang marinig ito ni Naomi, sumigaw siya, purihin ang Diyos. Sinabi niya, hallelujah! Salamat sa Diyos! Dahilan, kilala niya kung sino yung lalaking ito. Yun ay kamag-anak na malapit ng kanyang asawa. At ang batas ng Israel, kapag ikaw ay merong nabentang lupain na hindi mo na kayang tubusin, merong tinatawag na batas na kinsman redeemer. At ang kinsman redeemer ay yung malapit na kamag-anak mo ay pwedeng tumubos ng lahat ng mong pag-aari at maisauli-uli sa iyo. Why? Sabi rito ng sumunod na pangungusap, verse 20, nang marinig niya ang pangalang Boaz at sinabi ni Naomi sa kanyang manugang, pagpalain nawa siya ng Panginoon na hindi ikinait ang kanyang kagandahang loob sa mga buhay at sa mga patay. Ibig sabihin, hindi siya nagkait ng biyaya sa akin na buhay at sa aking asawa na kahit siya'y namatay na. Ang favor ng Diyos ay kanyang naranasan. At nagpasimulang winika niya, sabi niya, at sinabi ni Naomi sa kanya, ang lalaking iyon ay isa sa mga kamag-anak na malapit natin. Kamag-anak natin yan, isang pinakamalapit na kamag-anak natin, wika niya. At sabi rito, then, Ruth the Moabite said furthermore, siya nagpatuloy mga kapatid. At alam nyo, ang last verse ng chapter 2 ay itong sinasabi. So she stayed, sabi riyan, sa gayoy nakipisang maiksi na kasiping ng mga alila ni Boaz upang mamulot hanggang sa katapusan ng pag-aani ng sibada at pag-aani ng trigo. Alam niyo kung gaano katagal ang panahong ito? Ito'y tumagal ng 7 weeks or 1 month and 3 weeks. Dahilan pagkatapos ng barley harvest, sa unang araw ng barley harvest, yun yung first fruits, di ba? Yun yung panahon ng first fruits. At bibilang ng 49 days na 7 Sabbath, yung 49 days na yun na 7 Sabbath, 7 times 7, ay pagka on the morrow, sa kinabukasan, 50th day, yun yung araw ng Pentecost, which is the Feast of Harvest. Na tinatawag na Feast of Harvest. So, ganun siya katagal na namumulot. Ganun siya katagal na hindi nahihirapan. Nilalaglag ng mga mag-aani at siya'y namumulot sa bandang hapon. Well, kung kalahating sako araw-araw, gano'ng karaming may stock niya. 2 lang silang kakain. Do you get my point? So sa average na pinakita na kulang-kulang kalahati, dahil lang kalahati natin ngayon, 25 kilos. So 23 kilos yung nakuha niya ng unang araw, at nagpatuloy pa, at yun ay
yung kakayanan ng isang babae na dalhin ang mga bagay na kanyang nakuha. So sabi nito, so she stayed close by the maids of Boaz in order to glean until the end of the barley harvest and the wheat harvest. 7 months siyang nag-ani. Or rather, nanamulot na walang ganong hirap. You know, mga kapatid, sabi ng banal na kasulatan, kapag ang Diyos ay nag-bless, hindi siya nagdadagdag ng kapaitan sa bagay nito. He will not add sorrow sa ganitong bagay. So pinakita rito. Now, mga kapatid, sa pagkatapos ay ang nangyari ay natapos na ang anihan. Natapos na ang anihan. At pagkatapos ng anihan, then pagkatapos ng gapas rather, ay ang susunod yan ay yung tinatawag na winnowing. Yung pagkatapos na pag-iik ay yung pinapahanginan at ito ay naiiwan yung butil sa panahon ng pagpapahangin. At ito na yung season na ngayon ng panahong ito. At sa panahong ito ay nagsalita na si Naomi kay Ruth. At sabi niya, then verse 1 ng chapter 3, sinabi ni Naomi, chapter 3, at sinabi sa kanya ni Naomi, na kanyang binan, anak ko, hindi pa kita ihahanap ng kapahingahan na ikakabuti mo. Now, mga kapatid, ang kapahingahan ng isang babae sa ganitong kapanahunan ay magkaroon siya ng asawa. Dahilan, yun yung bagay na buhay ang magkaroon ng asawa at magkaroon ng mga anak, magbangon ng pamilya. At sabi rito, hindi pa ka ihahanap kita ng kapahingahan. Sabi ng verse 2, at ngayon wala pa, sabi niya, at ngayon wala pa rito si Boaz na aking kamag-anak. Ng kanyang mga alila ay siya mong kinasama narito. Kanyang pinahahanginan ng sibada. Ibig sabihin ng panahon yun ay panahon ng winnowing, yung pagpapahangin. Then verse 3, sabi niya, maligo ka, magpahit ka ng langis, at magbihis ka at bumaba ka sa giikan, ngunit huwag kang papakita sa lalaki, hanggang sa siya'y makakain at makainom. At sabi niya, next verse, at mangyayari paghigan niya sa iyong tandaan ang dakong kanyang hinigaan, at ikaw ipapasok at iyong alisan ng takip ang kanyang mga paa. Ibig sabihin, hihiga siya dun sa paanan ni Boaz at kanyang hihilahin yung kumot papunta sa kanya. At sabi niya, at mahiga ka at sasabihin niya sa iyo kung ano ang iyong gagawin. So it is a tradition sa kanila, kapag ang isang babae ay kinakailangan ng katubusan, ay ganito ang kanilang tradition. Higa siya doon sa paanan at kanyang ilalagay ang kumot at yun ang kanyang ginawa. At nung hating gabi, matapos niyang gawin yung ganung bagay, nakahalata si Boaz na parang may babae, may tao sa aking paanan. Sino kaya yung taong yun? Paggising niya, verse 8, chapter 3, it happened in the middle of the night, nangyari sa hating gabi, ng lalaki natakot at pumihit at narito, isang babae na nakahiga sa kanyang paanan. At kanyang tinanong, sinabi niya, sino ka? At siya sumagot, ako'y si Ruth, na iyong lingkod. Iladlad mo nga ang iyong kumot sa iyong lingkod, sapagkat ikaw ay malapit na kamag-anak. That's the password. Yung password na ito ay alam na ni Boaz kung anong ibig sabihin nito. Iladlad mo sa iyong lingkod, iladlad mo ang iyong kumot sa iyong lingkod, sapagkat ikaw ay malapit na kamag-anak. Ibig sabihin, ikaw ang tutubos sa lahat ng aming pag-aaring na ibenta. At nang marinig ito ni
Boaz, sabi niya sa verse 11, now, sinabi niya, at ngayon, anak ko, huwag kang matakot. See? Sabi ng verse 10, ikaw ay pagpalain ka nawa ng Panginoon, anak ko, at ikaw ay nagpakita ng higit na kagandahang loob sa huli kaysa ng una, sa hindi mo pagsunod sa mga bagong tao, sa mga binata, maging dukha o mayaman man. Sabi niya, ang huli mong ginawa ay mas kahahanga-hanga kaysa una mong ginawa. Dahilan ang huli niyang ginawa ay hindi siya sumunod sa kanino mang lalaki. Hindi siya nakipag-flirt sa kanino mang lalaki, kundi yung ginawa niya ay para sa kapakanan mismo ng pamilya ni Naomi at sa katubusan ng lahat niyang pag-aari. At ang ginawa mo ay higit na kahanga-hanga kaysa bagay na una. At sabi niya, ngayon, aking anak, sabi niya sa verse 11, huwag kang matakot. Gagawin ko sa iyo ang lahat ng iyong sinabi sapagkat buong bayan ng aking bayan ay nakakaalam na ikaw ay isang babaeng may bait. Ibig sabihin sa wikang Ingles, sabi niya, for all my people in the city know that you are a woman of excellence. Ikaw ay babae, a virtuous woman. You are a woman of excellence. Now it is true, sabi niya, totoo yan, ako ay malapit mong kamag-anak, pero meron pang isa na mas malapit sa akin. At siya ang aking kakausapin upang ikaw ay tubusin, at kung siya ay papayag na ikaw ay tubusin, mabuti, pero kung hindi siya papayag, huwag kang matakot, gagawin ko ang pagtubos para sa iyo. It's God's favor sa panahon yun. And then, baba natin sa verse 15, sabi rito, verse 15, and again he said sa verse, at kanyang sinabi, dalhin mo rito ang balabal na nasa ibabaw mo at hawakan. At hinawakan niya. Yung balabal na naroon sa kanya, usually may mga balabal, sabi niya, at nilagyan yung balabal na yon, sabi niya, at siya'y tumakal ng 6 na takal ng sibada at isinunong sa kanya at siya'y pumasok sa bayan. Ibig sabihin, umalis siya at bumalik siya doon sa kanilang bahay. At pagdating mga kapatid ni Naomi, or rather ni Ruth kay Naomi, verse 16, alam nyo, sabi rito, sa verse 15, and he measured 6 measures of barley. Kumuha siya ng 6 na takal ng sibada at inilagay at sinunong sa kanya. Verse 16, sabi ron, at nang siya'y pumaroon sa kanyang biyanan, ay sinabi niya, ano nga anak ko? At isinaysay ni Ruth ang lahat ng bagay na nangyari at sinabi ni Boaz. At alam nyo, at ang higit na pinakamahalaga, bukod dun sa salita, ay meron siyang daladalang 6 measure of barley. Alam nyo ba ang ibig sabihin nun? Ibig sabihin, yung ginawa ni Boaz ay ibinigay niya kay Naomi. Ibig sabihin, ito ay parang, hindi ko makuha yung tamang salita. Pero, for example, ito ay parang, parang dowry, na ibig sabihin, ibinibigay niya ang sukat ng sibadang ito bilang patunay na kanyang tutubusin at magiging asawa si Ruth. At kaya nang makita ito ni Naomi, verse 17, sinabi niya, ang 6 na takal na sibadang ito ay ibinigay niya sa akin sapagkat kanyang sinabi, huwag kang pumaroong walang dala sa iyong biyanan. Pero, nang makita ito ng kanyang biyanan, mga kapatid, sila ay may mga tradisyon na ginagawa at yung tradisyong ito ay pagpapakita. Kaya pagdating ng verse 18, sabi ni Naomi, sabi niya, at nang magkagayon, sinabi niya, maupo kang tahimik, anak ko.
Ibig sabihin, huwag kang mag-alala. Maupo kang tahimik, anak ko, hanggang sa iyong malaman kung paanong kararatnan ng mga bagay, sapagkat ang lalaking iyon ay hindi magpapahinga hanggang sa kanyang matapos ang bagay sa araw nito. She is very sure na si Boaz ay gagawin yung bagay niyon. Dahilan, hindi lamang siya nagsalita, meron siyang token na ibinigay kay Ruth na pag uwi niya, ay yun ay palatandaan na kanyang tutubusin si Ruth. O mga kapatid, dahilan ang panahong ito ay panahon ng God's favor. At kanyang naranasan ang mga sunod-sunod na pangyayari na parang sinadya at talagang sinadya dahilan ito ay panahon ng favor ng Diyos. Mga kapatid, sa panahon ng favor ng Diyos, makikita nyo na ang mga bagay ay parang sinasadya. Ang mga pangyayari ay parang sinasadya. Ang mga nangyayari ay parang scripted. Well, ito ang Diyos na gumagawa ng lahat ng bagay. Ang Diyos ang nag-a-arrange ng lahat ng mga bagay. Praise God. Now, si Boaz ay ginawa niyang lahat ng bagay na kanyang pwedeng magawa. Nang araw na iyon ay tinapos niya ang lahat. Hindi pumayag yung mas malapit na kamag-anak niya, kaya ang kanyang sinaginawa, siya na mismo ang tumubos kay Ruth. At sabi rito ng verse 12, sabi rito ng verse 11, nang magkagayo sinabi niya, maupo, I'm reading chapter 4 na pala. Chapter 4, verse 11. At ang buong bayan na nasa pintuang bayan, ito na yung panahon na tinubos na ni Boaz si Ruth, na bilang may mga witnesses na naroon. At sabi niyan, at ang mga matanda na nagsabi, kami ay mga saksi, gawin ng Panginoon ang babae na pumapasok sa iyong bahay na gaya ni Rachel at gaya ni Leah, at silang dalawa ang nagtatag ng sambahayan ng Israel at naging makapangyarihan sa Ephrata at maging makapangyarihan ka sa Ephrata at maging bantog sa Bethlehem. Well, ginawad ng mga tao ang blessing. At mga kapatid, ang blessing na ito ay nangyari. Dahilan si Boaz ay naging anak niya hanggang sa kanyang inapo ay si David. Alam niyo ba na si David ay nanggaling sa lahi o kay Boaz, galing kay Ruth na inanak, at yung naging anak niya hanggang sa ang sumunod na anak ay si David. At sabi rito ng verse 13, at sa gayoy kinuha ni Boaz si Ruth, at siya'y naging kanyang asawa, at siya'y sumiping sa kanya at ipinaglihi ng Panginoon, at siya'y nanganak ng isang lalaki. At sabi rito, then the woman said to Naomi, at ngayon, sinabi ng mga babae kay Naomi, pagpalain ka nawa ng Panginoon na hindi ka binayaan sa araw na ito na nawalan ng isang malapit na kamag-anak at maging bantog nawa ang kanyang pangalan sa Israel. And that's what happened because David became the king of the whole house of Israel. Now mga kapatid, makikita natin, ito ay dahilan sa pagpapasya ni Ruth na siya ay sumakalong sa ilalim ng makapangyarihang pakpak o sa ilalim ng pakpak ng makapangyarihang Diyos.
Doon siya sumakalong. Ibig sabihin, doon siya nagtiwala. Hindi siya nagtiwala sa kanyang kakayanan. Hindi siya nagtiwala sa kanyang abilidad. Nagtiwala siya sa Diyos ni Naomi. At yung kanyang pagtitiwalang yun, mga kapatid, ay ni-reward siya ng Diyos. Anong reward na ibinigay sa kanya? It's God's favor. Well, mga kapatid, kung sa huling mga araw nito, ilalagak natin ang tiwala natin sa Diyos na ating pinaglilingkuran, then God will reward you. God will reward you. Kung paano si Daniel, Daniel made up his mind na kanyang iingatan ng kanyang sarili, susundin ang mga salita ng Diyos. Ni-reward siya ng Diyos ng maraming bagay, ng revelation, ng pagkaunawa sa mga vision, at ng mga signs and wonders ay naranasan niya. Mga kapatid, nakita niya ang gawa ng Panginoon. Ang tatlong magkakaibigan ay nakita nila ang gawa ng Panginoon. Dahilan they made up their mind. Mga kapatid, ang Diyos ay hindi nagbabago. Sabi ng isang awit, it is no secret what God can do. What He done for others, He can do for you as well. Kaya niya rin gawin kung anong ginawa niya sa iba. Ang mga taong nagtiwala sa Diyos, naglagak ng kanilang tiwala sa Panginoon, ay hindi sila hiniya ng Diyos. At kung ikaw ay maglalagak ng iyong tiwala sa Diyos, hindi ka mapapahiya, brothers and sisters. Hindi ka papahintulutan ng Diyos na mapahiya. Bagkus, i-reward ka niya ng God's favor. Kaya I want to say, brothers and sisters, this is the year of God's favor. Hallelujah. Palapakan natin ating Panginoon, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Tayo tumayo at tapusin natin ang ating gawain sa gabing ito. Or the year. Why I call this the year of God's favor? Dahilan, it's new year nang pumasok si Naomi. Wala siyang kadala-dala, wala siyang laman, o wala siyang anuman. Empty-handed nang siya dumating at bumalik sa Bethlehem, Judah. Pero, lingid sa kanya, hindi niya alam na yung pagpunta niya pala ay panahon ng taon ng favor ng Diyos. At doon ay naranasan niya nang muli siyang manumbalik doon sa lugar ng Diyos ay nagpapala. Praise God. Dahilan, hindi ka pwedeng pagpalain ng Diyos. Hindi niya pwedeng pagpalain ang binhi ni Abraham labas doon sa lupain na kanyang ibinigay sa kanila. That's the reason kinakailangan nilang bumalik doon sa lupain. Bumalik doon sa promised land na doon sila pagpapalain ng Panginoon. Well, kung ikaw ay aalis sa salita ng Diyos at iiwanan ng Diyos, ikaw ay magsusumikap sa iyong sarili. Pero kung ikaw ay mananatili sa ilalim ng kanyang malabay na pakpak, ang kanyang protection, hallelujah, ang kanyang favor ay siyang magiging iyong protection. Praise the Lord. Hallelujah. Nainawit natin kanina. Yung faithful, ano yun? Ano yung awit niya kanina? What a faithful God. What a faithful God.
faithful God have I. What a faithful God. What a faithful God have I. You are faithful in every way. Oh Lord, of mercy you have heard my cry. Through the storm you're the beacon, my song in the night. In the shelter of your wings, hear my heart's ring light, singing what a faithful God have I. What a faithful God have I. What a faithful God. What a faithful God have I. You are faithful in every Let's sing the chorus once again. What a faithful God. What a faithful God have I. What a faithful God. What a faithful God have I. You are faithful in every way. Hallelujah. You are faithful in every way. Siya'y totoong tapat. Ano nyo, sabi ng awit na yan, you have heard my cry. At isa sa verse nating binasa kanina, doon sa Psalm 102 ay pinakita roon, He has regarded the prayer of the destitute and has not despised their prayer. Ang kanilang panalangin, ang panalangin ng mga dukha, ang mga mapagkailangan ay kanyang tutugunin. At hindi niya tatalikdan ang kanilang mga panalangin. Because dahilan siya ay tapat sa kanyang mga salita ng pangako. Dahilan ang panahon ng kanyang favor ay dumating. Bawat panalangin ay merong katugunan. Bawat samo ay walang panalangin mahuhulog sa lupa. Walang panalangin masasayang. Lahat ay re-reward ng Panginoon. Hallelujah. Ating iko ang ating mga ulo sa oras na ito. Hallelujah. Amang Diyos, papasalamat kami, Panginoon, sapagkat patuloy kaming nasa ilalim ng iyong malabay na pakpak, Panginoon. Nasa ilalim kami ng iyong protection, Lord God. Anuman ang bagay na nagbabanta para sa iyong mga anak, O Diyos, ay yung silang iniingatan at ang protection mo ay naroon sa kanila, Panginoong Diyos. O Lord God, hallelujah, naniniwala kami sa oras na ito. And we declare it by faith, Lord God, that this year is the year of your favor sa iyong mga anak, O Diyos. Ang taong ito, Panginoon, ay taon ng iyong paglingap, taon ng iyong paggagawad ng iyong biyaya at ng iyong kagandahang loob para sa bawat isa sa amin. At Lord God, bayaan mo, Diyos, ng mga bagay na mga mangyayari sa buhay ng iyong mga anak, O Diyos, sapagkat kagaya ng nasusulat, the steps of a good man are ordered by the Lord. Panginoon, bayaan mo
na inaayos mo na ang lahat ng aming lalakaran, lahat ng aming paroroonan, at lahat ng mga bagay na aming gagawin ay yung sinabi, Panginoon, na mapalad sila ng kanilang tiwala ay nasa Panginoon. Sila'y magiging katulad, hallelujah, ng halaman na nakatanim sa siping ng agos ng tubig, na sila'y magbubunga sa kapanahunan, at lahat ng mga bagay na kanilang gagawin ay pagpapalain mo, Panginoon Diyos. O Lord God, sapagkat kami ay nabubuhay sa panahon ng iyong lingap, Lord. Anuman ang pagpapagal ng iyong mga anak na gagawin sa iyong pangalan at para sa iyo, Panginoon, ay iyong gagantihan ang lahat ng mga bagay nito. At i-bless mo, Lord God, ang iyong mga anak, O Diyos. Hallelujah, Lord God. Ang aming patuloy na pinakaasam. Hallelujah. Opo, Panginoon, kailangan namin ng mga bagay sa ibabaw ng mundong ito para kami mabuhay. Hallelujah. Ngunit ang labis namin higit na pinakananasa ay ang iyong lingap, Panginoon. Ang iyong biyaya sa amin, O Diyos. At ang iyong paggawa, O Diyos, ang iyong paghahayag ng iyong sarili, ang iyong paglalantad ng iyong kamay at paghubad ng iyong bisig sa bawat isa sa amin, Panginoon. At ang iyong paggawa, O Lord God, sa aming kalagitnaan ng siyang aming patuloy na isinasamo sa uling maaraw nito. O dakilang Diyos, hallelujah. Dinggin mo nga, Panginoon, ang aming panalangin. At bawat mga anak mo, Lord, na manalangin sa iyong pangalan. At bawat isa ng iyong mga lingkod. Hallelujah. Bawat mga hinirang, Lord. Hallelujah. Sa buong sanlibutan na manalangin sa iyo, Panginoon. At hihingi ng iyong favor, Lord God. Ay hindi mo ito ipagkakait sa kanila, Panginoon. You will not despise their prayer, Lord God. Hindi mo iuhulog sa lupa ang kanilang mga panalangin, kundi, O Diyos, tutugunin mo sila at iyo silang pagpapalain, Panginoon. O Lord God, hallelujah. Maring hindi namin alam, dahil ang sinabi ng iyong mga salita, mga bagay na inihanda mo sa mga umiibig sa iyo ay hindi nakita ng mata, hindi narinig ng pakinig, hindi pumasok sa puso man ng sino man ang iyong mga bagay na inihanda sa bawat isa na umiibig sa iyo, Panginoon Diyos. Lord God, i-reward mo ang bawat umiibig sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Sino man na nagmamalasakit sa iyo, ay babigyan mo ng higit pang pagmamalasakit. Sino mang umiibig sa iyo, ay gagantihin mo ng higit pang pag-ibig na nagmumula sa iyo. Sino mang magpapagal sa iyo, Panginoon, ay pagpapalain mo ang kanilang pagpapagal para sa iyong pangalan, O Lord God. Dakilang Diyos, hallelujah, I pray for this, hallelujah, for your favor, Lord, para sa taong ito, sa buhay ng bawat isa na iyong mga anak, O Lord God. Hallelujah. At Lord Jesus, bayan mong makita namin ang iyong dakilang biyaya. Hallelujah. Hanggang sa araw ng iyong pagparito at kami ay sumalubong sa iyo, Panginoon Diyos. Purihin ka, Panginoon, binibigay namin sa iyo ang mataas na papuri at pagpapasalamat. Bayaan mo rin na iyong ingatan kami sa aming paghihiwa-hiwalay at sa aming pag-uwi sa aming tahanan. O dakilang Diyos, sa iyo ang karangalan, sa iyong pagpupuri, sa iyong pagpapasalamat sa mga salita na aming tinanggap mula sa iyo. Ito ang aming pagpapasalamat sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Amen. Amen and amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Praise God.